Mula sa pagiging kontrobersyal na nobya ng two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo, tila isang bagong kabanata ang binubuksan ngayon ni Chloe San Jose sa kanyang buhay. Kung noon ay laman siya ng mga intriga at usap-usapan dahil sa umano'y paglalayo niya kay Carlos sa sariling pamilya, ngayon ay unti-unti niyang tinatahak ang sariling landas malayo sa anino ng kanyang nobyo. Mainit na pinag-uusapan ngayon ang biglaang pag-anunsyo ng ABS-CBN music label na Star Pop na maglalabas si Chloe ng hindi lang isa kundi dalawang bagong single sa darating na March 7, 2025. Isang comeback na hindi inaasahan ng marami, lalo na ng kanyang mga bashers na matagal nang tinatawag siyang Goldie. Bansag na sumikat matapos ang isyong siya raw ang dahilan ng pagkakalayo ni Carlos sa kanyang sariling ina. Pero sino nga ba talaga si Chloe San Jose bago pa man siya naging si Goldie sa mata ng publiko? Hindi alam ng karamihan na bago pa man makilala bilang kasintahan ng isang world champion gymnast, una na siyang pumasok sa mundo ng musika noong 2021 sa pamamagitan ng kanyang debut single na Aking Pagmamahal. Umabot ito ng 1.7 million streams sa Spotify at higit 30 million views sa YouTube. Pero tila nakalimutan ito ng marami dahil mas nauna siyang husgahan bilang gold digger kaysa sa isang babaeng may sariling talento. Simula nang sumabog ang gulo sa pagitan ng pamilya Yulo, naging punching bag si Chloe sa social media. Binansagan siyang manipulative, epal, at mapera. Ayon pa sa mga netizens, ang dahilan ng paglayo ni Carlos sa kanyang ina ay walang iba kundi ang dalagang halos hindi na raw nawala sa tabi ng Olympian simula nang magkasintahan sila. Marami ang nagsasabing mas inuuna ni Chloe ang sarili niyang interes kaysa sa pagkakaayos ni Carlos sa kanyang pamilya. Ang mas masakit, sa halip na mapansin ang kanyang talento sa musika, mas nauna pa siyang mabansagang Goldie na para bang wala siyang ibang silbi kundi ang pagdikit sa kasikatan at premyong natatanggap ng kanyang nobyo. Pero ngayon, sa katahimikan ng kanyang social media accounts, tila ibang paraan ng laban ang pinili ni Chloe, at iyon ay ang bumalik sa kanyang unang pag-ibig, musika. Ang paglabas ng kanyang dalawang bagong single ay tila pasabog na sagot sa lahat ng mapanirang salita na ipinukol sa kanya. Hindi na siya nakipagpatutsadahan sa social media. Hindi na siya nagpa-interview para ipagtanggol ang sarili. Marami ang nagtatanong kung ang pagkuha sa kanya ng ABS-CBN Star Pop ay dahil lamang sa kasikatan niya ngayon bilang kasintahan ni Carlos Yulo. Marami rin ang nagdududa kung may kinalaman sa isyong ito ang kampo ni Carlos para mabigyan ng oportunidad si Chloe sa music industry. Pero para kay Chloe, tila nais niyang patunayan na hindi siya basta babae lang sa tabi ng isang sikat na atleta. Isa siyang babaeng may sariling pangarap, talento at boses, hindi lamang sa pag-ibig kundi sa musika. Hindi pa man inilalabas ang mga kanta, usap-usapan na ang isa sa mga awitin ay may tema ng pagsasakripisyo at pagpapatatag sa gitna ng panghuhusga. Isang tila patama sa lahat ng nagmaliit sa kanya at sa lahat ng nagsabing wala siyang sariling pangalan. Sa pagkakataong ito, si Chloe mismo ang gagamit ng boses niya upang iparinig sa lahat na hindi siya basta-bastang babae na nabubuhay lang sa kasikatan ng kanyang nobyo. Tahimik pa rin si Carlos Yulo sa usaping ito. Sa kabila ng pagbuhos ng suporta sa kanyang nobya noon sa social media, ngayon ay tila na pagkasunduan nilang umiwas sa anumang isyong may kinalaman sa kanilang relasyon. Pero sa mata ng maraming netizens, alam nilang si Carlos pa rin ang unang tagahanga ni Chloe, kahit papilit nilang itinatago ito sa mata ng publiko. Ngayong malapit nang ilabas ang kanyang dalawang bagong kanta, isang bagong Chloe San Jose ang tila isisilang. Isang babaeng hindi lamang kilala bilang nobya ng isang Olympic gold medalist, kundi isang babaeng may sariling pangalan at sariling laban. Kung noon ay Goldie ang tawag sa kanya ng bashers, baka sa pagkakataong ito ay gold standard na ang itawag sa kanya sa industriya ng musika. Darating ang araw na maririnig ang boses ni Chloe sa radyo, sa Spotify
At sa YouTube, hindi bilang ipal o ahas, kundi bilang isang babae na piniling lumaban sa sarili niyang paraan sa pamamagitan ng musika. Pero bago pa man siya tawaging gold standard, isang bagay ang sigurado. Hindi pa tapos ang laban ni Chloe San Jose. Bilang paalala sa lahat ng bashers, masarap lang tawaging Goldie ang isang babae kapag wala na siyang boses para ipagtanggol ang sarili. Pero paano kung ang boses na iyon ay maririnig na ng buong mundo?